Naniniwala ba kayo na itong rally ng INC, GIL, KOJC, DDS na 3 days na hanggang November 30 pa yan, sinasabi nila laban daw sa korupsyon? Hindi ako naniniwala. Marami ang hindi naniniwala na hindi yan laban sa korupsyon. Laban yan sa gobyerno. Destabilization. Pababain si PBBM para mailigtas po yung mga korap na politiko. Lalo na ngayon, sinasampahan na po sunod-sunod ang pagsampa ng mga kaso sa mga politikong korap na gumawa ng anomalya, smugglers, drug lords. Hindi biro ang kinalaban ni PBBM. Mga bilyonaryo. Kasama na pinsan niya nga po, di ba? Si Romualdez. May tatamaan at tatamaan. So, sino ang naniniwala dito na ang rally nila is para sa korupsyon at hindi para sa ano? Ito ay para sa corruption, sabi nila for ano daw, anti-corruption. For 3 days? Diba? For 3 days? Pwede naman 1 day. Hindi na ba magtatrabaho ang mga tao? May mga pamilya yan? Diyan sila matutulog? As in 3 days? Ay, nako. Ito po ay anti-government. Ito po ay ang plano is pababain si PBBM at inamin niya ni Browner na merong lumapit sa kanyang retired general na inaalok siya na sumama sa kudeta para mapababa si PBBM. And sinabi niya na po yan kay PBBM na may sa kanya, may lumapit sa kanyang retired general. O di ba? Hindi po yan anti-corruption. Anti-government ang ginagawa nila para pababain si PBBM. Pag naupo si Sara, absuelto. Absuelto po ang mga pinaghihirapan nitong ating mga ahensya ng gobyerno, investigasyon, sampa ng kaso, mababaliwala. Lahat po ng korap na Pilipino is, politiko is, wala ng kaso. Diba? Sinisisi nila yung kay PBBM yung nangyari ngayon sa Cebu. Diba? Bakit si PBBM ba nagbungkal ng nagkutkot ng bundok na yan? Si PBBM ba ang nag-alis ng ban sa 5 kumpanya ng mining? Ng mining company na yan? Sino ba nag-lift ng ban na yan? Hindi ba si Digong? Kaya nakapagmina uli. Sino ba nag-approve na nagbigay ng permit? Si PBBM ba? Presidente na ba siya nun? Ay nako. Anyway, alam nyo, gaya nga po na sinabi ko, God is in control. God is in control. Huwag po tayo mag-alala, hindi po magtatagumpay ang kasamaan. He will provide. Magpa-provide po yan ng mga tao na magtatanggol sa ating Pangulo. Magpa-provide yan ng grupo na lalaban po dito sa sinasagawa nilang malawakang rally, anti-corruption kuno. Pero ang adhikain is pababain si PBBM. Hindi tayo diba? Hindi naman magulo ang Pilipinas eh. Naglilinis lang po tayo ng dumi. Hindi po magulo ang Pilipinas. Naglilinis lang po tayo ng dumi. Lumalabas yung mga totoong kulay nitong mga ahas at crocodile na ito. Kaya sila nagugulo ngayon. Gulong-gulo po sila. Si Bato nga nagtago na yata sa ilalim ng lupa eh. Hindi po absent kahapon sa Senado. Marami kasing marami na pong nasasampahan ng kaso ngayon. Bongo, yung tatay kapatid niya. Chavit, Marcoleta, Villanueva, Jinggoy, Chis Escudero, bunyag po ang korupsyon. May ebidensya ha. Hindi po yan chismis. Hindi po yan chismis, may ebidensya eh. Kaya nga nasampa yung kaso. Hindi naman kasi tatanggapin yan kung malabnao po yung mga ebidensya. Yung mga appointed na DPWH, ang dami po nasasampahan ng kaso ngayon sa korupsyon, no, di ba? Kaya wag tayong pinagloloko nitong mga INC, GIL, KOGC, DDS.
balita ko nga eh, di ba? Balita ko lang po ito ha. Nagpondo si Chavit, tsaka si Polong. And of course, ang founder, ang China, ay balita ko lang po yan ha. Hindi po ako nagsabi niyan. Binalita lang po sa akin. Hanapin niyo po yung tunay na nagbalita. Si Pebbles Chururut. O, diba? Grabe, no? Grabe sila. Minamadali na po talaga nila kasi ang pagbaba ni PBBM. At ang target nila is ngayong Nobyembre hanggang katapusan po ng November. Hindi naman sila magtatagumpay. Believe me. Hindi po sila magtatagumpay. Hindi po hahayaan ng Panginoon na maghari ang kadiliman sa Pilipinas. Lalo yung mga masasamang balak nila. Diba? Grabe, no? Yung sakim sa kapangyarihan, ganid sa pera, nasa kanila na lahat. Pinahirapan po nila ng husto ang mga Pilipino. Nung nakaraang administrasyon, parang wala tayong pera, no? Hirap na hirap po ang bayan natin. Ang bukang bibig ng Pangulo, wala tayong pera. Hahanap pa ako ng pera. Maghintay kayo, sabi niya, di ba? Maghintay kayo hanggang katapusan ng linggo. At hahanap pa siya ng pera para ipantutulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ganong kahirap, walang pondo. Nakautang ng 6.8 trillion. Nakautang ng 6.8 trillion. Walang pera ang Pilipinas. Nakakaloka. Laging walang pera. Tapos hindi makapaglabas ng pondo. Sinisisi pa ang mga mayors. Kasi daw hindi daw sinend yung evaluation nung casualty. Meron kang intelligence fund, digong. Hindi mo ni-release. Kagaya na ginagawa ni PBBM po ngayon. Intelligence fund, di ba? Release dito, bigay dito, ayuda rito, bigay ng pera, cash assistance. Di ba? May intelligence fund. Meron siya nagagamit. Itong matandang isa, as in wala. Ay, ewan ko na lang. Ewan ko na lang po sa susunod na uupo. Napakaswerte po si PBBM ang naupo ngayon kasi nakaahon-ahon po tayo. Nakaahon-ahon po tayo doon sa mga nakapalibot tayo ng masasamang tao, mga corrupt na politiko. So napakaswerte pa rin natin. Sana yung susunod na uupo is tamang politiko po ang maiboto natin. Yung dadalhin tayo sa tamang direction, pinaglalaban ang West Philippine Sea, matalino, ba? Magaling sa ekonomiya,